Pangalawa naman mga kalapatid, pampataas ng enerhiya. Ito po ay maaaring magbigay ng instant na enerhiya sa ating mga kalapati na maaari pong makatulong sa kanilang pagiging aktibo at malakas. Pangatlo mga kalapatid, pampalakas ng respiratory system. Ito po ay kilala rin sa kanyang mga antimicrobial at antibacterial na katangian na maaaring makatulong sa paglilinis ng respiratory system ng kalapati at paglaban po sa mga respiratory infections. Pang-apat mga kalapatid, pampaganda ng digestive system. Ito po ay maaaring magkaroon ng mga prebiotic properties na maaaring magkaroon po ng mga magandang epekto sa digestive system ng ating mga kalapati. Panglima mga kalapatid, pampaganda ng balahibo. Ito po ay maaaring makatulong sa pampaganda ng kanilang balahibo. Paano ba yung ginagawa ng mga bubuyog para mabuo yung honey? Ang honey po ay likas na likido na lilikha ng mga bubuyog mula sa pag-eksipula ng nektar mula sa bulaklak. Narito po ang mga pangunahing proseso kung paano po nabubuo ang honey. Number 1 po, pagkuha ng nektar. Ang mga bubuyog po ay kumukuha ng nektar mula sa bulaklak gamit po ang kanilang proboscis o mahabang dila. Number 2 mga kalapatid, pag-iimbak ng nektar. Pagkatapos po kunin ang nektar, iniimbak ito sa loob ng kanilang tiyan. Pangatlo mga kalapatid, sa loob po ng tiyan ng bubuyog, ang mga enzyme po ay iniabot sa nektar upang simulan ang proseso. Pang-apat po, paglalagay sa selda. Pagkatapos po ng pagproseso ng nektar sa tiyan, inilalagay po ito ng mga bubuyog sa mga selda sa kanyang kumbento o hive. Panglima po, pagpapahinog. Sa loob po ng selda, ang nektar po ay iniiwan ng 2 hanggang 3 araw upang mapahinog at maging honey. Para makakuha po ng honey, karaniwang inaani po ito mula sa mga bubuyog o hive. Ang mga beekeepers po o mga nag-aalaga ng mga bubuyog ay nag-aani po ng honey sa pamamagitan ng pagkuha ng mga selda na may laman na honey at pagsasala nito upang maalis ang mga latak at bago ito ibenta o gamitin. May iba't ibang klase ba ang honey? Ang honey po papa ay may iba't ibang uri depende po sa pinagmulan nito. Ilan po sa mga pangunahing uri ng honey ay ang mga sumusunod. Panguna po, wildflower honey. Ito po ay honey na galing sa iba't ibang uri ng bulaklak at halaman na matatagpuan sa kalikasan. Pangalawa mga kalapatid, clover honey. Ito po ay honey na galing sa nektar ng mga bulaklak ng clover o trébol. Pangatlo mga kalapatid, manuka honey. Ito po ay honey na galing sa nektar ng mga bulaklak ng manuka at kilala po ito sa kanyang mga potensyal na benepisyo sa kalusugan. Ilang uri naman yung honey bee? Sa pangkalahatan po, Papa, may 3 uri po na pangunahing na honeybees o pukyutan na nagpo-produce ng honey. Panguna po, Apis mellifera, European honeybee. Ito po ang pangkaraniwang uri ng honeybee na ginagamit sa komersyal na pag-aalaga para sa produksyon ng honey. Ang Apis mellifera po ay kilala sa kanilang kahusayan sa paglikha ng honey at pagiging mabuti sa pagpopollinate ng mga halaman. Pangalawa po, Apis cerana, Asian honeybee. Ito po ay isa pang uri ng honeybee na matatagpuan sa Asia. Ang Apis cerana po ay kilala rin sa kanilang kakayahan sa paglikha ng honey at sa kanilang papel sa ekosistema. Pangatlo mga kalapatids, Apis dorsata, giant honeybee. Ito po ay isa pang uri ng honeybee na may malalaking sukat kumpara po sa ibang honeybees. Ang Apis dorsata po ay karaniwang matatagpuan sa rehiyon ng Asia at nagpuproduce din po ng honey. Ang mga nabanggit po na uri ng honeybees ay maaaring may kanya-kanya pong katangian sa paglikha ng honey. Ang kanilang proseso po ng pag-eksipula at paglikha po ng honey ay naglalaro ng mahalagang papel sa ekolohiya at agrikultura. Paalala mga kalapatids, mainam po na sa pagbibigay po ng honey sa kalapati ay dapat itong gawin sa tamang dami at tamang pamamaraan.